One word for today. Gratitude. Pakiulit po. Gratitude. Pakalapit naman po sa katabi ninyo at pasabing, salamat sa Diyos, andito ka. Sana bukas din. Diba? Ngayong araw, we are being reminded that Christmas should lead us to the spirit of gratitude. Pasasalamat. Thanksgiving. Pasasalamat dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Biyaya na ang Diyos ay nagpakatao. Malaking biyaya po iyon. Nanahan sa atin as a little child and was born of a human mother. It's a gift. Ito po ang tema ng ating mga pagbasa ngayong araw. Sa ating mga pagbasa, makikita po natin ang dalawang holy and grateful women. Sa unang pagbasa, si Hannah. Sino si Hannah? Siya po ang nanay ni Propeta Samuel. Si Hannah, after giving birth of Samuel, siya'y umawit ng pasasalamat sa Diyos. Yung salmo na inawit kanina, bahagi po iyon ng awit ni Hannah. Bahagi ng awit ni Hannah. My heart exalts in the Lord my Savior. Sa ating ibanghelyo naman, similarly, si Mama Mary sings with joy. Tinatawag po natin itong Magnificat. Pakiulit po. Magnificat. Isang Latin term mula sa salitang magnos, na ang ibig sabihin ay great. Ibig pong sabihin, it's a song of praise, recognizing God's greatness. God's greatness. Itong awit na ito, Magnificat, o minsan tinatawag na Canticle of Mary, is both a celebration and instruction. Sa awit na ito, tinuturuan po tayo that the humble will be lifted and the proud will be cast down. Oo nga naman ang taong humble marunong makontento. He sees God in everything and is a grateful person for everything. Higit sa lahat, ang taong humble, bukas po palagi ang puso sa mga kalooban ng Diyos. Ang proud naman, napaka-miserable ng buhay ng proud. Palaging magaling sa lahat ng bagay. Walang ibang magaling, ang sarili lang. Di nakakikita ng kabutihan at kagalingan sa iba. Palaging lamang sa iba. Palaging bida sa lahat. It's a miserable life, I tell you. Going back, dalawang babaeng umawit with joyful hearts, expressing their gratitude to God. Yung awit po nila, dapat ay awitin po natin. Awitin po natin. Story time. Alam kong paborito niyo si Father Knox Di ba? Gusto niyong malaman kung anong mga tipong kanta o awit ang gusto niya. Si Father Knox, ang paborito niyang kanta ay yung tipong Whitney Houston, Mariah Carey, yung mga ganon. Si Father Herbert, yung sa kanya ay Andrea Bocelli, mga ganon. Ako naman yung mga rapper. Di ba? Unique. Glock 9. Mga ganon. Andrew E. Hindi po totoo iyon. Gawa-gawa ko lang para magising kayo. Sorry, Father Herbert and Father Knox. Father Knox, bumawi ka na lang pag pumunta ka dito. Going back, the readings remind us of one thing. To be grateful to God because of His greatness to us.
because of His goodness to us. And the big question is, how do we do that? Paano natin gagawin yon? These past days, okay naman po yung umawit. Diba? These past few days, I have been observing since day one. Dito, sa PCA, sa San Roque. At alam, may Kris Kringle di ba? Bit natin yung mga gifts natin. At alam po ninyo, itong ginagawa natin na Kris Kringle is an expression of self-giving. Nakakatuwa. It is actually an expression of gratitude. Sabi nga, a grateful heart is a generous heart. Diba? Sa unang pagbasa si Hannah, sabi niya, iniaalay ko si Samuel sa iyo habang buhay siya. He is God's. Sa Diyos po siya maglilingkod. Sobrang generous si Hannah. At ito ang disposisyon na dapat meron tayo, hindi lang ngayong Kapaskuhan. Dapat araw-araw. We should always be generous. We should always be grateful. God is calling us today, reminding us to continue living a grateful life. At hindi lang po sana tayo umawit. Sana umawit po tayo ng mabubuting gawa. Again, be grateful.